Lumabas si Apollo mula sa passenger seat. Hindi ito nagsasalita at sumakay sa driver seat. Bahagya itong ngumiti na sulyapan siya. Pumasok ka na. Iuwi na kita sa bahay para makapagpahinga ka. Di naman nagsalita si Melody at sumakay na lamang ulit. Habang nasa biyahe para yung sulyap niya kay Apollo, hindi niya alam ang tumatakbo sa isip nito base sa nasaksiyang nangyari sa kanya. Naisip niyang mas mabuti na yon para di niya na kailangan pang magpaliwanag dito. Di rin naman niya kayang sabihin at sino ba si Apollo para sabihin niya. Hey, are you alright? Napatingin siya kay Apollo. Tila mababakas ang pag-aalala sa boses nito. Ha? Lutang pa siya. Inihinto ni Apollo ang kotse sa gilid ng kalsada. Tinatanong kita kung gusto mo munang kumain bago tayo umuwi. Look what I'm wearing. Sa tingin mo ba kaya ko lumabas ng gantong suot ko? Baka mamaya pagkamalan pa akong taka sa mental. Kaya hindi. No way. Sabay irap ni Melody. Sa tingin ko, okay ka na talaga. Bulong ni Apollo. Huwag kang bubulong-bulong dyan dahil rinig pa rin kita. Tumango lang si Apollo. Dumaan muna sila sa isang mini store. Bumili si Apollo ng tubig at burger para may makain si Melody habang pauwi sila. Kinausap siya ni Melody na kung pwede wag na lamang ipaalam sa daddy niya at sa mga bata ang nangyari. Pumayag naman si Apollo kahit interesado siya sa nakaraan nito. Kinabukasan, tiniyak ni Apollo na kakain si Melody ng umagahan. Tuwang-tuwa sa mga bata na sabay-sabay silang kumakain. Ganon pala ang feeling ng may pamilya. Matagal na kasi nang huli siyang kumain sa bahay. Apollo always eats outdoor with Epifanio o ng mga kliyente. Sa akin ka na sumakay, parehas lang naman tayo ng pupuntahan. Sambit ni Apollo bago pa makasakay si Melody sa sarili nitong kotse. Di na, kaya ko naman mag-drive. Ayokong pag-usapan tayo, remember our deal? Hindi dapat malaman ng mga tauhan natin ang tungkol sa atin. Tugon ni Melody at sumakay na to sa loob. Wala nang nagawa pa si Apollo, kaya't sumakay na rin siya sa sasakyan niya. Hindi pa man nakakaalis, napansin na ni Apollo ang gulong sa likod nito. Mukhang sa akin talagang bagsak mo. Flat yung gulong ng kotse mo sa likod. Tinatanong niya pa ang gulong. Lumabas si Melody na nakabasangot. Paano na flat? Kabibili ko lang ng gulong na yan last month ah. Baka may nanguha ng pyesa. Magpapadala ako dito ng mekaniko para matingnan niya ng maayos. Para na rin makasigurado kung safe ba. Let's go at huwag ka nang magreklamo pa. Nagsuot na ng shade si Apollo at wala namang nagawa si Melody kung di sumakay sa kotse nito kaysa mag-commute. Di naman lingid sa kaalaman niya ang traffic sa lugar. Nakarating sila sa company building ng halos 30 minutos lang ang biyahe. Nauna siyang bumaba at nang nakakailang lakad pa lamang siya, biglang dumagsa ang mga tao at nagkikislap ang kamera sa paligid. Mabilis siyang napatingin kay Apollo na ngayon nasa likuran na niya kaagad at tinawakan ng kamay nito at saka siya yumuko. Mr. Loxerio, totoo ba na ikaw ang siyang may-ari ng Aberines Company? Sino at kaano-ano mong babaeng nasa tabi mo? Totoo bang lihim kayong kinasal? Nagulat si Melody sa isang tanong. Sunod-sunod ang mga tanong ng mga paparazzi. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa hanggang sa dumating na ang mga bodyguard ni Apollo. Ligtas naman silang nakapasok sa loob ng building. Nakita niya ang mga kamay ni Apollo. Nakakuyom ito at naglalabasan ng ugat. He seems very angry. Natatakot at hindi niya alam kung anong sasabihin. Paano nalaman ng mga reporters ang tungkol sa kasal namin? Tanong ni Apollo sa kanyang isip. Melody, kaloka ka? Kinasal ka na pala? Kalurky, bakit di kami imbitado? Tila ba nagtatampong sambit ni Wincy nang paupoy nila si Melody. Di naman makatingin na maayos si Melody habang sapo-sapo niya pa rin ang noo. Gusto niyang itanggi ngunit hindi niya magawa dahil nakasuot pa rin ang wedding ring sa daliri niya na magtungo sila sa company. Wala na talaga, bulgar na talaga siya. Kaya pala ikaw ang ginawang assistant ni Mr. Loxerio. OMG ka talaga, girl, ikaw na talaga. Kinikilig naman na sambit ni Shane. At kaya si Mr. Loxerio na rin ang bagong boss dahil nagpakasal na kayo. Kung ganun pati Loxerio Empire sa'yo na rin. Kabogabol ka na mother. Dagdag pa ni Wincy at nag-appear ang dalawang kaibigan niya. Napailing na lang siya. Kahit naman tumanggi siya, siguradong hindi maniniwala ang dalawa.
Nilatag na sa kanyang harapan ang mga nagkalat na litrato sa social media habang naroon sila sa bahay ni Mr. Buendia, pati na rin na magtungo sila sa ospital. Saan ang galing ang mga kuha na litrato? Sinundan ba talaga sila ng mga paparazzi? But still, hindi pa rin tayo inimbita. Matamlay na sambit ni Shane. Pero si Yash, sigurado kong naroon yun nung kasal mo. Hay nako, hayaan mo na. At least after so many years, pakak. Madidiligan na natuyong pechay ni Mother. Natatawang sambit ni Wincy. Nanlaki ang mga mata niya. Kinasal kami pero walang diligan ang magaganap. Kayo talagang dalawa. Huwag na kayo magtampo dahil biglaan lang din naman kasi ang nangyaring kasal. Mas malala pa sa shotgun wedding. Natahimik naman sila nang dumaan si Apollo patungo sa opisina nito. Mabigat ang aura nito, baka sanggalit sa mukha. Mabilis sumarap sa kanyang computer ang mga kaibigan niya. Pagpasok ni Apollo sa opisina, nakarinig sila ng mga gamit na tila bumagsak at nabasag. Sabay-sabay silang nagsitinginan sa isa't isa. Hindi naman alam ni Melody kung ano ang nangyayari kay Apollo at kung ano ang kinagagalit nito. Kung tungkol sa kasal, hindi ba't siya naman na may gusto nito? Get out of here, Butler Dior. I don't fucking even need you. Malakas na sigaw nito. Kasunod ang paglabas, habang nakayoko si Butler Dior na halatang malungkot at napahiya. Biglang umusbong ang galit ni Melody. Anong karapatan nitong sigawan ng matanda? Mabilis siyang tumayo at kaagad pumasok sa loob ng opisina ni Apollo. Anong problema mong lalaki ka? Anong karapatan mong sigawan si Butler Dior? Sigaw niya rito. Umalis ka rito, Melody. Huwag kang mangialam kung ayaw mong madamay. Nanlilisik ang mga mata nito, galit na galit. Umpisa pa lang, alam mo nang damay na ako sa isyong to. Tungkol ba sa kasal kaya ka nagkakaganyan? Tauhan mo si Butler Dior but it doesn't mean na pwede mo siyang basta sigawan. Know your limits, Apollo. Sabay duro niya dito. Natahimik si Apollo at napasabunot ng sariling buhok. Lumabas ka na. Medyo mahinahon na nitong tugon. Doon pa lamang niya napansin na nagkalat na folders, basag na vase, at napansin ang dugo sa floor patungo sa kamao ni Apollo na kasalukuyang tumutulo pa rin ang dugo. Shit, duguan ka! Mabilis na lumabas si Melody at kumuha ng first aid kit. Akala naman ni Apollo hindi na to babalik pero laking gulat niya na may dala pa itong bulak at alkohol. Hinawakan nito ang kamao niya. Ngayon may mukhang nag-aalaga sa kanya. What are you doing? Walang buhay na tanong ni Apollo. Ginagamot ka, umupo ka nga. At kusa namang umupo si Apollo. Baka kasi magka-infection kapag hindi ginamot ka agad. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ka nasugatan? Focus pa rin si Melody sa pagpahid ng alkohol. Habang si Apollo nakatitig sa mukha ni Melody at manghang-mangha sa ginagawa nito. For the past years, walang taong gumagawa nito sa kanya. Masusugatan siya, pero siya pa rin ang gagamot sa sarili niya. Muling bumalik sa alaala niya ang nakaraan. I'm sorry, hindi nakarating ang mama mo? Parang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang sinabi ng doktor. Halos sagasaan niya lahat ng taong madaraanan patungo kung saang kwarto ang mommy niya. Halos madurog ang buong pagkatao niya. Sobrang sakit at sikip sa dibdib na para bang wala na siyang hangin na nalalanghap. He is out of control. Hindi niya halos mabilang kung ilang gabi siyang nagbasag, nanira ng kung anong makitang gamit. Even his friends' things such as cars, windows, door, even the gate. He was so devastated. Nang mamatay ang kanyang ina, iniwan siya ng kanyang ama at yun ay isa pang sakit na tiisin. Apollo, okay ka lang? Nabalik sa kasalukuyan si Apollo at binawi kaagad ang kamay niya mula kay Melody. Mabilis siyang tumalikod dahil pakiramdam niya bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Lumabas ka na, utos muli nito. Wala man lang thank you? Para bang hindi makapaniwala ang tanong ni Melody. Hindi ako humingi ng tulong sa'yo, so bakit ako? Nakatalikod pa rin si Apollo. At least be thankful that I help you. But anyway, alam ko naman na hindi ka magpapasalamat. Lalabas na ako. Don't do break things again. Mahihirapan ng tagalines? At lumabas na si Melody. Thank you. Saka naman bulong ni Apollo. Pagkasarado ng pinto, napabuntong hininga si Melody. Kitang-kita niya sa mga mata ni Apollo na nasasaktan ito.
Hindi niya mawari kung dahil ba sa sugat na natamo o kung may iba pang dahilan. The pain in Apollo's eyes, ganoong pain ang naramdaman niya noon nang mamatay ang kanyang munting Lilian. Babalik siya sa dati niyang pwesto. Alam niya kasi na ayaw ni Apollo nang makakasama sa opisina nito. Lunchtime na, hindi pa rin niya nakikita na lumalabas si Apollo mula sa opisina. She ordered food for him at naglakas loob siyang pumasok sa loob, pero pinagsisihan niya yon. Saglit lamang siyang nawala at ngayon may babae na sa ibabaw nito habang gumigiling. Nabitawan niya ang dalang pagkain at naiilang na tumalikod. Oh damn it, bakit di ka muna kumakatok? Galit na tanong ni Apollo. Sorry, nakaramdam siya ng hiya at galit. Mabilis siyang lumabas ng opisina nito. Napatingin siya sa mga kaibigan niya at nakita niyang nagtatakang tingin ng mga ito. Sino raw yung bisita ni Sir Apollo? Tanong ni Wincy. Hindi ko kilala eh. Halos hindi siya makangiti. Mabilis siyang nagtungo sa comfort room. Anyari doon, girl? Tanong ni Shane kay Wincy. Ewan ko nga, lately parang di ko na siya kilala. Tugon naman ni Wincy at bumalik na sa trabaho ng dalawa. Nanginig naman si Melody sa inis at galit. Hindi niya maintindihan kung bakit. Mag-asawa sila but it doesn't mean na mahal nilang isa't isa. But what the heck is happening to her? Ayon nitong naroon siya sa loob, pero hinayaan itong may ibang babaeng pumasok doon at gawin nila ang kababuyan na yun. Pare-pareho talaga sila, mga baboy. Katulad lang din siya ni Mommy. Galit ako sa kanya. Melody fixed herself. Nasa trabaho siya and she needs to focus. Gawin niya ang gusto niyang gawin pero wag dito sa company nila. Mabilis siyang pumasok sa opisina ni Apollo nang walang pasabi, ngunit wala na roon ang babae. Tanging si Apollo na lang ang prenteng nakaupo sa sofa at nakaharap sa laptop nito. Don't ever do that again here. Huwag mong bababuyin ang kumpanya namin, sigaw niya rito. Kung may problema ka, dalhin mo sa labas. Kung gusto mong may malabasan ng init mo, doon sa lugar na hindi ko makikita. Sabay hagis ng singsing na suot. Napatiimbagang si Apollo. Di naman niya inaasahan na isa sa mga babae niya noon ang nakalusot sa security sa ibaba. Basta na lamang itong kumandong sa kanya at ito kaagad ang naabutan ni Melody. Dito niya naisip na malaki ang tulong ni Butler Jr. sa kanya. Tumingin siya para pakalmahin si Melody pero napaatras ito dahil sa pagbubukas ng pinto, ang daddy ni Melody ang sumalubong sa kanila. What happened, sweetie? Tanong ng daddy ni Melody sa kanya at tapon sa pagkain. Nagkatingin na naman si Melody at si Apollo. Lalong nalagay sa alanganin si Apollo. Dahil baka biglang umiyak si Melody. Bakit ka nadala sa ospital? Kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalala ako sa'yo? Okay ka na ba? Naalala mo na naman ba siya? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ng matanda sa anak. Napakunot ng noo si Apollo. It's about how Melody reacted nang malaman itong nasa ospital siya. Sinong naalala? Umiling si Melody. No, Dad, not here. Sabay baling ulit ng tingin nito kay Apollo. Ikukuha ko na lang kayo ng kape, Dad? Hindi na kailangan, sweetie. Tubig lang o tsaa? Tumango naman si Melody at lumabas ng opisina. Naupo naman ang matanda sa sofa at ganon din si Apollo. Gusto ko magpasalamat sa iyo, Apollo. Malaking bagay sa akin na nariyan ka noong mga panahong takot na takot siya. You see, hindi niya na kayang magtungo pa kahit sa ospital. Bakit? Interesadong tanong ni Apollo. I can tell. Kapag handa na siyang sabihin sa'yo o di kaya kapag nakuha mo ng tiwala niya, malalaman mo rin kung bakit. Napaisip si Apollo. Kailan naman kaya ang araw na yon? Mr. Buendia invited us for his daughter's birthday celebration tonight. Sambit ni Apollo habang nagbe-breakfast sila kasabay ng mga bata. Anak na babae? O makikilala niya si Apollo? And then? Tanong ni Melody nang di man lang tinitingnan si Apollo dahil abala siya sa mga anak niya. I said us. Tayo ng buong team mo. Huwag na kayong pumasok ngayon, just prepare for tonight. Dad, pwede kami sumama sa party? Tanong ni Leven. Napatingin si Apollo kay Melody at bumalik kay Leven. No, Leven. That party is not for kids like you. Sa birthday ninyo ni Lexos, ako na ang bahalang maganda sa party ninyo.
Okay ba? Yehey! Okay, Daddy. Sana birthday na namin bukas, 'di ba, Kuya Lexus? Napatingin naman lahat kay Lexus. You know I hate celebrations. Tugon nito. Oh, I think you got that on me. Bulong ni Apollo na siya namang narinig ni Melody kaya napakunot ito ng noo. Matapos kumain, umalis na rin ang mga bata para pumasok sa school. Bago pa makalabas ng bahay si Melody, wala na doon si Apollo at tayong si Butler JR na lamang naiwan. Napakunot siya na noon na makitang nakangiti ito sa kanya. Good morning, Butler JR. Mukhang good mood po kayo ah. Nakangiti niyang bati rito. Sa totoo lang, sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit kayo naging masaya ng ganito, Miss Melody? Tugon ito. Melody na lang po. Ano bang nakakapag-good mood sa inyo? Duda ko kung si Apollo ang dahilan ng mga ngiti nyo. Siguro may nililigawan ka po, no? Pagbibiro niya habang nakangiti. Masyado na akong matanda para sa pag-ibig. At huwag kang magduda na si Apollo ang dahilan dahil siya nga. Maraming salamat sa iyo, Melody. Nabalitaan kong pinagsabi mo siya ng isang araw dahil sa nangyari sa akin. Alam mo bang personal siyang humingi ng tawad? Biruin mo, ang pusong bato, ang pabago-bagong ugali na si Apollo ay sa wakas muling natutong humingi ng tawad. Napakunot ng noo si Melody. Bakit? Kailan ho ba siya huling nagsorry? Hindi ba talaga siya sanay magsorry? Napaisip siya kung may ganun ba talagang tao. Tila ba nawala ang ngiti sa labi ng matanda? Parang may naalala tong isang pangyayari. Nang mapansin niyo ni Melody, doon niya napagtanto na hindi tamang tanongin niya ito sa ngayon. Ang bawat tao naman may kanya-kanya ring nakaraan, katulad ng sa kanya. Never mind, Butler JR. Bakit nga po pala kayo nandito at hindi po yata kayo sumama kay Apollo? Ang sabi niya, dalhin kita sa mall. May nakanda ng mga tao para ayusan kayo? Kasama ng mga kaibigan mo. Bumukas ang pintuan ng van at niluwan ito ang dalawa niyang kaibigan na sina Shane at Wincy. Hello girl, ang ganda ng mansyon niyo. Oh my God, is this real? Tumatalon-talon pang sambit ni Wincy. Excited na akong makalasap ng mamahaling pabango, cosmetics, dress and so on. Para namang nag-i-imagine na sambit ni Shane habang nakatingin sa kalangitan. Magsasalita pa sana siya pero agad nang tinakpan ng mga kaibigan niya ang bibig niya. Pabalang na sinakay sa van. Kung kaya, wala na siyang nagawa pa. After all, libre naman daw to ni Apollo. Aba, minsan may nagagawa rin palang magandang lalaki na yon. Una silang nagpunta sa salon. Ang dalawa niyang kaibigan halatang sobrang excited. Nag-uunahan pa kung sinong unang aayusan, lilinisan ng kuko at pag-aayos ng buhok. Sunod naman ay ang jewelry shop nila. At ang pinakahuli naman nagpunta sila sa boutique kung saan exclusively for the three of them. Seryoso talaga, girl? Tayo lang dito sa store? OMG! Di makapaniwalang bulalas ni Wincy. Bakla ka ng taon? Dagdag pa ni Shane at nag-appear ang dalawa, tsaka nagsitakbuhan ng mga ito patungo sa loob. Si Melody ay nililima ni Butler Jor. Butler Jor, hindi ba parang sobra na? Tanong nito, nahihiya. Wala pa po to sa halos 1/4 na yaman ni Mr. Luxerio. Enjoy yourself, iha. Tatawagan ko lang mga tauhan ko na magbibitbit ng mga bibilhin nyo. Hindi na siya nakapagkontra pa dahil umalis na si Butler Jr. Napabuntong hininga na lamang siya tsaka tumingin sa mga nagagandahang mga gown at dress. Wala namang masama, diba? After all, para naman sa birthday to ng anak ng isa sa pinakamalaki nilang kliyente. Masaya siyang pumasok sa loob, ngunit kaagad na may lumapit sa kanyang babae. Nakangiti ito at yumuko sa harap niya. May nakalagay itong name tag at nabasa niya ang pangalan ni Katie na siyang head manager. Mrs. Luxerio, narito na po ang nakahandang dress na siyang para sa inyo na VIP. Sambit nito at giniya ang kamay. Para sa akin? Di niya mapaniwala ang tanong. O dahil siguro hindi siya inaasahan ng pagtawag nito sa kanya ng Mrs. Pakiramdam niya, masarap sa kanyang pandinig ang ganoong tawag sa kanya. Yee, Mrs. Luxerio! Kinikilig na sigaw ng dalawa niyang kaibigan at mabilis na tumakbo ang mga ito. Halos mamula ang kanyang mukha dahil sa pang-asa ng mga ito.
Di niya lang talaga inaasahan na kilala siya ng staff nito. Na maglakad ang head manager, sinundan niya ito at di pa rin mawala ang ngiti niya sa labi. Wow, para sa akin ba lahat ng to? Tanong niya na makita ang halos nasa mahigit 100 ang dress na nakasampay at nakamanikin sa harap niya. Pinihanda po talaga ni Mr. Luxerio lahat na magaganda at sobrang fit sa inyo. At sa tingin po namin, lahat to talagang bagay po sa sexy ninyong katawan. Nakangiting sambit ng head manager na sinang-ayunan ng mga staff. Lumapit siya sa mga gown at nakita niya ang pulidong tahi nito. Bawat disenyong nababagay sa kulay ang mga diamonds na nagkikintaban. It is all fabulous and looks so expensive. Hindi siya mahilig sa dress or gown, but this gives her a great feeling and enjoyment. Nagsimula na siyang magsukat ng mga gown, pero bago pa niya isukat ang mga isa sa mga gusto niya, napatingin siya sa isang gown na tila inaakit ang mga mata niya. Wala to sa mga nakahanda para sa kanya. Nakalagay ito sa mannequin at nakadisplay. It's a red dark gown, high-slit dress, thin skin tone ang tela sa likod. Kaagad siyang napalapit sa gown. I want this. Ito ang napili ko. Kaagad niyang sambit kahit di niya pa to nasusukat. Are you sure, Mrs. Luxerio? Para bang alanganing tanong ng head manager. Yes, bakit? Mukha bang di bagay sa akin? Para nagdadalawang isip tuloy siya. Mabilis na umiling ito. Hindi po ganon ang ibig kong sabihin. Bagay po sa inyo to, sure po ako. But Mr. Luxerio informed us. Hindi niya po kami pinaglalabas ng mga gowns na too much revealing. Bawal daw po sa inyo. Huwag niyo pong sasabing sinabi ko ha, baka sasantahin niya po ako. Para bang maiiyak na sambit nito. Napangisi siya. Bawal ang too much revealing ha? Tanong niya sa isip. At may naisip tuloy siyang kalokohan. This is what I want. Don't worry, I got you. Hindi ka matatanggal. Nakangiti niyang tugon. At wala nang nagawa pa ang mga staff and the head manager. Walang bawal-bawal sa kanya. Hindi niya puwenteng kontrahin ang gusto ko. This is my body after all. Nang isukat niya ang gown, kahit ang dalawa niyang kaibigan, manghang-mangha sa ganda nito. Napaka-stunning mo, girl, sambit na Shane. This gown looks alluring on you. Gora na yan, mother, sambit naman ni Wincy. Thank you, girls. Ito talagang gusto ko. Mabuti't bagay sa akin. Bakit ang boutique na to para sa mga VIPs ngayon? Sino mga VIP? Am I not part of the VIPs? Sigaw na isang babae. For your information, I'm the regular and so loyal customer here. Lahat kami napatingin sa entrance ng boutique. Let me in. Nagpupumilit pa ang babaeng pumasok kahit pa hinaharang na ito ng mga gwardya.